Narito ako upang kayo ay bigyan ng isang magandang araw kung saan kasaysayan ay ating aalamin upang bayan ay pagyamanin. Tara, samahan niyo ako. Ang ating aralin sa linggong ito ay tungkol sa partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor tulad ng katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Aralin Panlipunan 5, Quarter 4, Weeks 5 to 6, Part 1. Sa unang bahagi ng ating aralin, ating tatalakayin ang tungkol sa partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Ang ating layunin sa araling ito ay natutukoy ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor tulad ng katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Nabibigyang halaga ang kabayanihang ipinakita at ipinamalas ng mga katutubo at kababaihang Pilipino sa panahon ng kolonyal. At naipaliliwanag ang dahilan ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang mga Filipina noon pa man sa panahon ng barangay at sultanato ay binigyang pagpapahalaga na ng lipunan. Hindi maikakaila ang maraming papel na ginampanan ng mga kababaihan bilang mandirigma, babaylan at punong tagapangasiwa sa loob ng tahanan. Sa pagdating ng mga Kastila, nagbago rin ang katayuan at pamumuhay ng mga kababaihan noon sapagkat mas binigyan ng pagkakataon lamang na makapag-aral ay ang mga kalalakihan. Sa pangyayaring ito, marahil ang dahilan kung bakit mas maraming lalaki ang nagkaroon ng papel sa kasaysayan. Sa ating aralin ngayon, muli nating babalikan ang kasaysayan upang mabigyang pagpapahalaga naman ang iba't ibang sektor sa lipunan kasama na ang mga kababaihan na naging bahagi ng pakikibaka laban sa kolonyalismo o pananakop ng mga Kastila. Ang papel na ginampanan ng mga iba't ibang sektor ay isa sa dahilan kung bakit natatamasa natin ngayon ang kalayaan. Ngunit bago natin lubos na alamin ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan, atin munang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang larawan ng mga Pilipino na nakibaka para sa bayan. Kilala niyo ba sila? Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang titik lamang. Iwasto natin ang ating mga sagot. Ang unang larawan ay letter G. Siya ay si Juan Sumuroy. Ang ikalawang larawan ay letter H. Si Francisco Dagohoy. Ang ikatlong larawan ay si Lacandula. Letter C. At ang pang-apat ay si Francisco Maniago. Letter D. Ang ikalimang larawan ay si Diego Silang. Letter F. Ang ika-anim na larawan ay ang kanyang kabiyak na si Maria Josefa Gabriela Silang, letter E. Ikapito ay letter A, si Tamblot. At ang panghuli ay letter B, Hermano Pule. Atin namang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Iguhit ang puso kung sang-ayon ka sa sinasabi ng pangungusap at X naman kung hindi. Unang bilang, walang mahalagang naitulong ang mga Filipino mula sa ibang rehiyon sa pakikipaglaban sa mga mananakop na Espanyol. Ikalawang bilang, maraming iba't ibang dahilan kung bakit nag-alsa ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Ikatlong bilang, ilan sa mga Pilipino ay nag-aklas dahil sa relihiyon. Ikaapat na bilang, ang mga katutubong Pilipino tulad ng mga Igorot ay sang-ayon sa pananakop ng mga Kastila. At ang ikalimang bilang, ang maraming pagmamalabis ng mga Espanyol ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mga sinaunang pag-aaklas ng mga Pilipino. Ating pag-aralan ang ilan sa mga kababaihan na may malaking partisipasyon sa pakikibaka ng bayan. Gabriela Silang. Ipinanganak si Maria Josefa Gabriela Silang sa Santa Ilocos Sur noong 19 ng Marso, 1731.
Ang ama niya na isang magsasaka ay taga Ilocos Sur at ang ina niya na isang may bahay ay taga Abra. Sa di malamang kadahilanan, napawalay sa mga magulang si Gabriela bata pa lamang. Inampon at pinalaki siya ni Padre Tomas Milan. 20 anyos si Gabriela nang sapilitang ipakasal sa isang mayaman subalit matanda ng manliligaw. Nang mamatay ang asawa ay naiwan kay Gabriela ang malaking kayamanan. Dumating sa buhay ng Balo ang isang makisig, mabait at makabayang binata sa katauhan ni Diego Silang. 5 taon din nanligaw ang binata bago napasagot si Gabriela. Noon ay may malaki ng problemang panlipunan ang mga Ilocano. Persahan silang pinagtatrabaho at sinisingil na mataas na buwis ng mga Espanyol. Sa pagkataglay ni Diego Silang ang lahat ng katangian ng isang leader, siya ay naging puno ng mga pag-aalsa laban sa mga mananakop. Sa lahat ng laban ng pinamunuan, kasakasama ni Diego si Gabriela sa pagtatanggol sa kalayaan. Nang ipapatay ng mga Kastila si Diego ay naiwang lungkot na lungkot si Gabriela. Kahit wala na ang asawa, hindi naduwag si Gabriela. Inisip niyang malaking responsibilidad ang pinasimulan nilang mapag-aalsa. Kung tatalikod siya, ay lalong malilibing sa kamatayan ang mga sundalo nila. Nagdesisyon si Gabriela. Si Gabriela na isang babae ang sumakay sa kabayong pandigma ni Diego. Itinuloy niya ang laban na naiwan ng asawa. Pinalakpakan siya ng lahat sa pagiging tunay na henerala ng labanan na sadyang napakagiting sa digmaan. Si Gregoria de Jesus. Isinilang si Gregoria de Jesus sa Caloocan. Panganay siya sa magkakapatid at masasabing naging maayos naman ang kanilang buhay. Katatatag lamang ng katipunan nang makilala niya si Andres Bonifacio. 18 taong gulang lamang siya samantalang 30 taong gulang naman si Andres. Kahit tutol ang ama, napapayag niya itong mapakasal siya sa Supremo ng Katipunan. Bago mailkasal ang dalawa, sumapi na sa Katipunan si Gregoria de Jesus. Sa isang pagpupulong ng mga Katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at si Gregoria ay hinalal bilang pangalawang pangulo. Mahirap ang naging kalagayan ni Oryang, lalo na nang matuklasan ang Katipunan. Bilang lakambini ng Katipunan at asawa ng Supremo, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Tuwing matutugunan niya ang pagdating ng mga Espanyol sa kanilang tahanan, sumasakay siya sa isang karetela at nililibot ang tondo. Noong Mayo 18, 1897, dinala at binaril sa bundok nagpatong sa Maragondon, Cavite, si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Pinakamasakit na siguro sa buhay ni Oryang ang mawala ang asawa at hindi makita ang bangkay nito. Gliceria Mariela de Villavicencio. Bagamat marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mayayamang angkan ang matapang na sumuporta sa layunin ng rebolusyon. Isa sa kanila si Gliceria Mariela de Villavicencio ng Taal, Batangas. Maaga siyang nagpakasal kay Eulalio Villavicencio sa gulang na 19. Dahil parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay sa pagnenegosyo, mas napalago nila ang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring Gombursa, nagsimula na si Gliceria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 piso. Nang bumalik, may dala na itong mga kopya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Rizal. Ang mga ito ay kanilang mga ipinamigay. Sinuportahan din ng mag-asawa ang revolusyon ng 1896. Ipinagamit nila ang kanilang mga kamalig para sa pagmimiting at pagpaplano ng mga Katipunero. Ito ang naging dahilan ng pag-aresto at pagkakakulong ng kanyang asawa. Bagamat pinakawalan ito, iyon ang naging simula ng paghina niya at naging bunga ng kanyang kamatayan.
Ipinagpatuloy ni Gliceria ang pakikipaglaban. Nang gamitin ng mga Espanyol ang kanilang tahanan, sinikap niyang maging mabuting espiya. Noong 1898, ipinahiram niya ang kanyang barko kay Aguinaldo. Hindi siya tumigil sa mga revolusyonaryo kahit sa panahon ng Amerikano. Inokupahan ng mga Amerikano ang Batangas. Nahuli siya ng mga ito nang makuha ng kalaban ang liham na ipinadala niya sa isang general ng Persang Revolusyon na si General Mariano Trias. Siya ay inilagay sa house arrest at nakalaya lamang noong 1900s nang ganap nang makontrol ng mga Amerikano ang revolusyon. Patrocinio Gamboa. Tubong Iloilo si Patrocinio Gamboa. Bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angka ng ilustrado, kabilang siya sa mga naghangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Jose Rizal at Lopez Haina. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga revolusyonaryo sa kaniyang lalawigan. Hindi siya agad pinagdudahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino sa bansag na ina ng Katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasusugatang Katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot na magbigay ng palay o kalakal niya sa kanyang tindahan. Dito madalas niyang makausap si Andres Bonifacio. Siya ay hinuli at ikinulong dahil sa kanyang pagtulong sa mga Katipunero. Siya ay ipinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niyang magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Nakabalik siya sa Pilipinas noong 1903 nang ang mga Amerikano ay nasa bansa na. Namatay siya sa piling ng kanyang mga anak sa edad na 107. Teresa Magbanwa. Nagmula sa mayamang angkan si Teresa Magbanwa. Tubong Pototan, Iloilo siya at pinag-aral sa mahusay na paaralan. Nagtapos siya ng pagkaguro at sandaling nakapagturo. Nang siya ay makapag-asawa, ginugol niya ang panahon sa pag-aasikaso sa kaniyang asyenda. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa Katipunan ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa Katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Nay Isa. Maraming labanan ang kanyang naipanalo. Sa kabila ng gutom at kakulangan sa armas, unti-unting naagaw nila ang mga bayan ng Panay hanggang masakop ng mga pwersang revolusyonaryo ang buong isla. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang kapatid na si General Pascua ay isa rin sa nagtanggol sa Haro. Aktibo rin sa pakikipaglaban ang kanyang kapatid na si Elias. Nang bumagsak ang Santa Barbara, Iloilo sa mga kamay ng mga Amerikano, naging gerilya sila. Napatay ang kanyang kapatid na si Elias sa isang labanan, samantalang patraidor naman pinatay si Pascual. Nagluksa siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Nang magsimulang magsisuko ang mga general, nilansag niya ang kanyang pangkat sa halip na sumuko. Lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Namatay siya noong 1947. Sagutin natin ang mga tanong. Sa paanong paraan nakatulong ang mga kababaihan noong panahon ng mga Kastila? Sino-sino ang mga kababaihan na tumulong sa pakikibaka sa pakikipaglaban sa Kastila? Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Hanapin sa loob ng kahon ang tinutukoy sa bawat bilang. Unang bilang, kilala siya bilang ina ng Katipunan. Ikalawang bilang, nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Nay Isa. Ikatlong bilang, nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon.
Naging aktibo rin bilang miyembro ng Red Cross. Ika-4 na bilang, siya ay naging espiya laban sa mga Espanyol at siya rin ang nagpahiram ng barko kay Aguinaldo. At ang panghuling bilang, siya ay ang matapang na asawa ni Diego Silang. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ilagay ang partisipasyon sa pakikibaka ng mga pangalang nasa loob ng kahon. Ngayon ay maaari mo nang gawin ang mga takdang gawain na nasa iyong Google Classroom. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!